Good day everyone! Ngayon ay tatalakayin natin ang paggalang sa dignidad. Ano nga bang dignidad? Para sa akin o sa aking pag-unawa, ang dignidad ay ang pagkilala at pagrespeto sa halaga ng bawat tao, anuman ang katayuan nila sa buhay, kakayahan o pinagmulan. Ito ay ang pagtrato sa bawat isa ng may karangalan at pagpapahalaga, na kinikilala ang kanilang karapatan sa pagiging malaya o pantay-pantay. Ang dignidad ay galing sa salitang Latin na dignitas, mula sa dignus, ibig sabihin karapat-dapat. Ang dignidad ay nangangahulugang pagiging karapat-dapat ng tao sa pagpapaalaga at paggalang mula sa kanyang kapwa. Lahat ng tao, anuman ang kanyang gulang, anyo, antas, ng kalinangan at kakayahan ay may dignidad. Ipinapaliwanag din po dito na lahat tayo ay binigyan o karapat-dapat na pangalagaan o galangin ang dignidad ng ating sarili, hindi lamang pala ang ating sarili kundi pati ang ating kapwa. Sabi ni Pope John Paul II, para sa mga magsasaka at mga manggagawang Pilipino, may karapatan kayong mamuhay at pakitunguhan ng maayos sa inyong dangal bilang tao. At kasabay nito, may karampatang tungkulin din kayo na makitungo sa kapwa sa ganito ring paraan. Katulad ng iba pang nilalang, ang pagiging bukod tanging tao ang mabigat na dahilan ng kanyang dignidad. Kung kaya wala itong pinili, hindi ito para lamang sa iilan. Kagaya na lang namang ng sinabi ni Pope John Paul II, may karapatan kayong mamuhay at pakitunguhan ng maayos sa inyong dangal bilang tao. At kailangan din natin i-reciprocate o ganun din ang ibigay nating pagtrato o pagrespeto sa bawat tao, hindi lamang para sa kanilang dignidad, kundi bilang isang tao, ganun din dapat tayo makitungo sa kanila. Nagmula sa Diyos ang pagkakaroon mo at ibang tao ng dignidad. Ito ay isang espesyal na handog na ayon sa filosofiya ni Santo Tomas de Aquino, ay ang pagkakalikha sa tao ayon sa wangis ng Panginoon. Bukod tanging mga tao lamang ang biniyayaan ng kakayahang mag-isip at kumilos ng may kalayaan. Nakaugat din sa dignidad na ito ang maliwanag na katotohanan na ikaw ay natatangi na iba, pambihira o unique sa Ingles. Kagaya na lamang ng aking sinabi, lahat tayo ay nilikha ng Diyos. Lahat tayo ay biniyaang makapag-isip at makakilos ng may kalayaan, at tanging tao lamang ang binigyan ng kalayaan at biyayang ito na nagmula sa Diyos. Ito ay may karampatang tungkulin na dapat gampanan ng bawat tao o bawat inilikha ng Diyos. Kagaya na lamang sa kalayaang pagkilos, dapat hindi tayo kumikilos ng basta-basta o hindi pinag-iisipan ng ilang beses, at dapat isinasaalang ito hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa mga nasa paligid natin na maaari maapektuhan din ito. May dalawang katotohanan kung bakit maaari mong paniwalaan at tanggapin na ikaw ay natatangi o pambihira. Unrepeatable. Ikaw at ang lahat ng tao unrepeatable at hindi mauulit. Isa lamang iyong buhay at minsan ka lang ipanganak at magdaraan sa mundo. Wala ring tao maging eksaktong katulad mo. Kahit na nga mga identical o magkahawig na kambal ay may pagkakaiba pa rin sa panlabas na itsura at ganon din sa pag-uugali. Patunay ang pagkakaiba ng fingerprint ng bawat isa at hindi ito maaaring maulit na perpektong kahalintulad ng sinuman. Pinapaliwanag din dito na ikaw bilang tao ay unrepeatable o hindi mauulit. Maaaring may kamukha ka, kaparehas ng interes, kaparehas ng attitude or personal na paniniwala. Pero ikaw bilang tao, kung paano ka makitungo, kung paano ka magmahal, kung paano ka matuto, ikaw ay hindi na maulit at iisa ka lamang sa mundong to. Gagawin kong halimbawa ang kambal na Rojas na aking kaklase. Sila'y kambal, parehas ng birthday, parehas ng birth
parents, pero hindi porket kambal sila, yung panlabas na anyo nila is parang photocopy ng isa. May pagkaparehas sila sa interes, pero hindi lahat ng bagay is parehas sila. Iba rin sila makitungo, magkaiba rin sila ng pakikitungo sa mga tao, iba rin sila ng personal na paniniwala, pero sila'y kambal. Pero maraming aspeto sa magkambal ang magkaiba. Hindi porket kambal, pati ang pag-uugali, pati mga kaibigan ay parehas na. Pati na rin ang physical appearance ay magkaiba rin. Isa pa itong katunayan na ikay natatangi, irreplaceable o hindi kayang palitan. Maaari magkaroon ka ng kapangalan, kapwa na may kapaling kakayahan, kahinaan, hilig o interes, ngunit hindi ito magagawang palitan kung sino ka at maging ang iyong buhay at kasaysayan. Marami mang kayang gawin ng isang siyensya at teknolohiya sa makabagong panahon, tulad ng lumikha at magbago ng mga bagay-bagay, mananatiling ang Diyos lamang kaya lumalang ng taong katulad mo. Kagaya na lamang ng sinabi ko sa unrepeatable, hindi ka mauulit o magkakaroon ng replika na mismong parang ikaw na parang dinoble. Na exactly kung paano ka makitungo sa tao, paano ka makisalamuha, paano ka umintindi. Dito naman sa irreplaceable, hindi ka kayang palitan. O, kagaya na lamang sa sinabi ko sa unrepeatable, maaari may kapares ka ng interes, kahinaan, hilig, o anuman, pero hindi ka mapapalitan ng kung sino man bilang ikaw o ikaw bilang tao. Ang dignidad ay hindi katulad ng reputasyon. Ang reputasyon ay nakabatay sa kalagayan mo bilang tao ayon sa pagtingin ng iba o ng kapwa. Nag-iiba-iba rin ito ayon sa tumitingin sa'yo. Ang dignidad ay hindi maaring mapataas o mapababa, dahilan lamang sa aksyon o kilos, kasarian, lahing pinagmulan, relihiyon, edukasyon o kalagayan sa buhay. Ito ay kakambal na ng pagiging tao, ikaw man ay mahirap, may kakulangan, makasalanan, at nag-iisa na sa buhay. Ang dignidad at reputasyon ay magkaiba. Ang dignidad ay ang halaga mo bilang tao. Ang reputasyon naman ay ang perspektibo o pagtingin o tingin sa'yo ng tao kung paano ka kumilos o paano ka makitungo sa ibang tao. Yun lamang sa aralin na ito. Salamat sa pakikinig.